Nagsisimula ang chapter na ito nang ang dalawang panig ay nag-utos sa lahat ng tropa na sumugod. Pinapanood nina Jordan Valtermin at Juan ang sitwasyon mula sa kanilang kabayo. Bumaba si Jordan Valtermin at nagpahayag na siya ang mangguna sa larangan ng digmaan. Nang may seryosong muka, humarap siya kay Juan at sinabing umaasa siyang walang anumang kahangalan na pagtataksil sa pagkakataong ito. Sumagot si Juan ng nakangiti at sinabing tila balisa si Jordan Valtermin at sinabi, "Tumanda ka na rin, kaibigan ko." Inis, binaliwala iyon ni Jordan Valtermin bilang kalokohan at padabog na nagtungo sa kastilyo. Pinapanood ni Logan, ng kanyang ama, at ni Henkel mula sa ibabaw ng pader ng kastilyo, at ang kanyang ama ay nagbabala na paparating na ang Flaming Sword. Pagkatapos ay sinabi niya kay Logan na bilasan na. Sumang-ayon si Logan sa kanyang ama, at si Logan ay humarurot sa buong bilis habang pinagmamasdan siya ni Patrick. Nananawagan si Henkel na itigil na nila ito. Sabi niya, "Young Master Logan, ikaw ang pinakamabilis sa amin. Tama lang na ikaw ang pumunta at saksakin ang dalawang prinsipe." Si Patrick, na may seryosong ekspresyon, ay sumagot na labis na mararamdaman ang kanyang pagkawala at kailangan nilang manatiling lumaban sa lahat ng kanilang makakaya. Tumango si Henkel bilang pagsang-ayon. Ang mga sundalo ng dalawang panig, ang una at pangalawang prinsipe, ay nagkaisa at nagmamadaling nagtungo sa kuta. Isa sa kanila ang nagbabala, nasa harapan lang natin ang sakop ng kanilang atake. Sa kabilang panig, inutusan ni Kaisalan ang kanyang mga tauhan na magpaputok. Sumali ang mga mage sa labanan, kung saan sinabi ni Greek kay Victoria, "Magsimula na rin tayo, nakababatang kapatid." Ginamit nila ang kanilang mahika at ang mga golem ay nagsimulang lumabas mula sa pader. Napansin sila ng mga sundalo, at sumigaw ang isa sa kanila, "Golem!" Bigla, ang lupa sa ilalim nila ay nagsimulang mabiyak. Napansin nila iyon, at may sumigaw na guguho ang lupa. Ang mga kabayo na may dalang mga sundalo ay nagsimulang lumubog sa lupa. Lahat ng ito ay gawa ni Greek. Lahat ng iba ay nagulat at sumigaw na matagumpay na nagamit ni Senior Greek ang swamp. Maging si Greek mismo ay nagulat. Dahil dito halos maluha na siya sa labis na kasiyahan. Nagpahayag ang iba na ito ay tunay na mahika ng lupa, at hindi lang pader ang kayang gawin. Nagkomento si Kaisalan na siguro ay matagal na niyang iniipon ang mahikang iyon. Nagsalita si Sir Clayton ng may ngiti, ang lalaking iyan, masyadong seryoso. Sumingit si Victoria at sinabi sa kanila na, "Mamaya na ang pagbati, mga senior, dahil paparating na ang kalaban." Nagpatuloy ang dalawa, at sinabi ni Greek, "Ngayon ay kailangan nating pakainin ng mga bomba ang mga kalaban na hindi na makagalaw." Inilunsad ng mga golem ang kanilang mga bomba patungo sa mga sundalo ng kalaban. Ang desperadong mga sundalo ay sumigaw sa takot, hindi alam ang gagawin. Gamit ang wand nagcast ng mahika si Juan. Isang harang na yelo ang nabuo, at ang mga pagsabog ay hindi makalusot, kaya sila ay naligtas. Ang mga sundalo ng hindi nasaktan ay tumingin ng hindi makapaniwala na sila ay ligtas. Pumagitna si Juan Douglas at iniligtas sila gamit ang kanyang mahika. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na huwag magpahuli sa ganoong kawalang silbing na mahika. Natigilan si Greek at nagreklamo na, "Iyon ay isang mahalagang artifact na ginawa namin." Idinagdag ni Victoria na ito ay isang ice barrier na sapat ang lakas upang makayanan ang kapangyarihan ng Liberation. Nilapitan ni Wiccan si Juan at sinabing, "Hindi natin maipagkakatiwala ang lahat sa hukbo ng pangalawang prinsipe, kaya ako mismo ang pupunta." Tinanong ni Juan kung ano ang sa tingin ni Wiccan ang magagawa niya sa ganoong kalagayan. Ang aura ni Jordan ay matindi. Kung hindi siya aura user, hinding-hindi na siya makakagamit ng force muli. Nakita nating nagpupumiglas sa loob si Wiccan. Bamulong si Wiccan, "Pasensya na." Sumagot si Juan na, "Mas mahalaga, mas maganda ang mga mata ni Wiccan at dapat siyang tumingin." Tinanong niya kung nasaan si Logan McLean ngayon. Lumingon si Wiccan, sinuri ang kuta, at umamin na, "Hindi ko siya makita." Nagmasid si Juan na tumatakbo si Jordan ng diretsyo, at pagkatapos ay bigla na lang naglaho. Tila kainahinala, at naisip ni Juan na tila may pinaplano si Logan. Sinabi niya kay Wiccan na suportahan siya, at idinagdag na aakitin niya ito. Nagpaputok si Henkel ng kanyang crossbow, at nagkomento si Patrick na, "Ano na ang susunod?"
Walang kahihiyan si Henkel, hindi naintindihan ni Henkel, at tinanong, ano ang bigla mong sinasabi? Sumagot si Patrick na dahil naglilingkod sila sa isang hanggal na tao, mas nagdusa sila kaysa sa kinakailangan. At sa kanyang mga huling taon, nakipaglaban siya laban sa mga malalakas na tao ng kaharian. Hindi maintindihan ni Henkel kung ano ang ibig niyang sabihin. Tinanong ni Henkel kung iyon ba ang oras para sabihin iyon. Tinawag niya itong kalokohan, at hinimok siyang mag-focus sa pagpabagsak kahit isa sa kanila. Si Patrick, nahihiya, ay nagsabi na kapag may seryosong nagsasalita, ngunit di niya tinapos ang sinasabi. At ngumiti si Henkel at naisip, nagdurusa ha. Hindi mo naman talaga pinaniniwalaan yan, hindi ba? Malapit na si Jordan Valtermin sa kanila, at galit na galit ang kanyang buong katawan ay nababalutan ng pulang aura. Ginamit niya ang kanyang aura sa kanyang paa at lumundag siya patungo sa kanila. Umangat sa ere, at gumahandang umatake sa harap ni Patrick at Henkel. Ang dalawa ay natigilan. Isang pagsabog ang nagpalipad ng mga piraso ng pader ng kuta. Si Logan habang tumatakbo, nang marinig ang pagsabog ay napalingon sa kuta. At nagtaka kung naabot na ba ni Jordan Valtermin ang pader ng mas mabilis kaysa sa inaasahan, iniisip na kung makikipag-enkwentro sila sa kanya, hindi maiiwasan ang mga sakripisyo. Sinabi niyang kailangan nilang magmadali, saksakin ang mga prinsipe, at tapusin ang gyerang ito. At nagpatuloy siya patungo sa dalawang prinsipe. Isang bagay na yelo ang lumapit sa kanya. Huminto siya nang maramdaman ang labis na lamig. Paglapag niya, lumingon at napansin ang isang bola ng yelo, at sumigaw na, mahika ito ng yelo. Naisip ni Logan na ito ay ang parehong higanteng ice orb. Tulad ng dati, kung sisubog ito, masisira ang lugar na ito. Nagngalit siya at napagtanto na gawa ito ni Juan Douglas. Si Juan, gayunpaman, ay tumawa. Gumawa ng kilos si Logan patungo sa bola ng yelo, at pagkatapos ay napansin na, tinitingnan ng malapitan, may isang bagay sa paligid ng orb, at sinabi niyang aura ito ng hangin. Sa ice orb na ginawa ng isang nanggagalaiting mage ay nakapalibot ang aura ng hangin ni Wiccan Kalia, at hindi ito madaling mapuputol tulad noong huli. Iginiit ni Logan na kailangan nilang subukan. Kung ito ang paraan na pumihil sa aura ni Wiccan Kalia, at hinugot niya ang kanyang espada, handang sumaksak. Ngunit may nagsabi sa kanya na sumuko, at nagulat si Logan nang makita ito. Si Wiccan ang nakatayo sa harap ng ice orb. Tinanong ni Wiccan kung naririnig ba niya ang tunog sa likuran niya. Ang tagpo ay lumipat sa kuta kung saan nagsimulang atakihin ni Jordan Valtermin ng ilang sundalo ng McLean. Nagpatuloy si Wiccan, inilalarawan ang mga sigaw, paghihingalo, at ang mga iyak ng mga sundalo na nalugmok sa kawalan ng pag-asa. Tinapos niya sa pagsasabi kay Logan na natalo na siya. Lahat ay nasa sulok na. Sa kuta seryoso sila Ronyan at Ailey, habang nasa harapan si Victor ng isang mage at ng kanyang kapatid na si Victoria. Handa silang ipagtanggol, habang si Patrick, na may pawi sa kanyang muka kasama si Kaisalan ay humanda sa labanan. Nagtataka si Sir Clayton kung paano ito nangyari. May dumating at tumawag sa kanyang pangalan na kinagulat niya, at lumingon si Sir Clayton at nakita na si Henkel iyon. Nang may seryosong mukha, sinasabing mayroon siyang hiling. Ano ang nasa isip ni Henkel? Malalaman natin yan sa susunod na episode.